Ka-express, hindi na ito hype. Hindi na rin ito wishful thinking. Ang bagong anyo ng Gilas Pilipinas ay malinaw na nagpapadala ng mensahe sa buong Oceania. Handa na ang Pilipinas na makipagsabayan at manalo. Sa muling pagbabalik ni Kai Sotto na nasa full health at peak form, nagbabago ang landscape ng laban kontra New Zealand at Australia. Ito ang Gilas na hindi na umaasa lang sa tapang at puso, kundi sa sistemang may sukat, lalim at tunay na international level execution. Si Kai Sotto ang sentro ng lahat, hindi lamang dahil sa kanyang taas, kundi dahil sa epekto niya sa dalawang dulo ng court. Sa opensa, siya ang pangunahing gravity player na humihila ng depensa, nagbibigay ng espasyo sa shooters at nagiging primary option sa half-court sets. Sa depensa, ang kanyang rim protection at rebounding ay direktang sumisira sa fast-paced at physical style ng New Zealand at Australia. Kapag nasa loob si Kai, nagiging maingat ang kalaban, bumabagal ang atake at napipilitang mag-adjust ang buong sistema nila. Ang malaking kaibahan ngayon ay ang pagiging buo ng Gilas. Walang major injuries, kompleto ang rotation at malinaw ang roles ng bawat isa. May sapat na shooters para i-punish ang double teams kay Kai. May athletic wings na kayang sumabay sa bilis ng Oceania teams at may guards na mas disiplinado na sa decision making. Hindi na ito one-dimensional team. Ito ang Gilas na kayang manalo sa iba't ibang paraan, depende sa sitwasyon ng laro. Kontra New Zealand, ang target ay pigilan ang kanilang physical drives at offensive rebounding. Dito papasok ang laki at timing ni Kai Sotto na dati nang naging susi sa mga historic performances ng Gilas laban sa mas matatangkad at mas malalakas na koponan. Kapag naneutralize ang loob, napipilitang umasa ang New Zealand sa labas kung saan mas handa na ngayon ang perimeter defense ng Pilipinas. Sa Australia naman, mas malinaw ang hamon. Ito ay laban ng disiplina kontra athleticism. Ngunit sa presensya ni Kai, nawawala ang automatic advantage ng Boomer sa loob. Hindi na sila basta-basta makaka-attack sa paint. Hindi na rin nila pwedeng balawalain ang pick and draw coverage. Ang bawat possession ay kailangang pag-isipan at doon lumalabas ang bentahe ng isang Gilas na mas organisado at mas tiwala sa sistema. Ang pinakamahalagang pagbabago ay ang mindset. Hindi na takot ang Gilas. Hindi na rin kontento sa close game. Ang target ngayon ay panalo. Ang mensahe ay malinaw. Ang Pilipinas ay hindi na lamang participant sa Asian at Oceania battles, kundi isang tunay na contender. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon si Kai Sotto. Handang muling gulatin ang New Zealand, hamunin ang Australia, at ipakita na ang bagong Gilas ay narito na para mag-iwan ng marka. Hindi na ito simpleng balita ng pagbabalik ng isang star player. Ang kasalukuyang anyo ng Gilas Pilipinas ay malinaw na indikasyon na may seryosong pagbabago sa direksyon ng national team. Sa muling pagiging 100% healthy ni Kai Sotto at sa pagiging buo ng roster na walang iniindang major injuries, unti-unti nang nararamdaman ng mga karibal sa Oceania ang pressure. Ang New Zealand at Australia na matagal nang itinuturing na pader ng rehiyon ay hindi na kasing komportable kapag binabanggit ang Pilipinas bilang kalaban. Ang sentro ng pagbabago ay si Kai Sotto. Hindi lamang dahil sa kanyang tangkad, kundi dahil sa kung paano niya binabago ang takbo ng laro sa loob ng court. Kapag nasa loob siya, nag-iiba ang spacing ng opensa ng Gilas. Napipilitang mag-adjust ang depensa ng kalaban, mas nagiging maingat ang kanilang mga drive at mas bumabagal ang kanilang transition game. Ito ang eksaktong uri ng kontrol na matagal na hinahanap ng Pilipinas laban sa mga koponang kilala sa physicality at bilis. Ngunit ang lakas ng bagong Gilas ay hindi lang nakaasa sa isang pangalan. Ang malaking kaibahan ngayon ay ang pagiging kompleto ng sistema. May malinaw na ball movement, mas disiplinadong depensa at mas balanseng rotation. Hindi na kailangang pilitin ang mga tira dahil may sapat na shooter sa paligid ni Kai. Kapag dinobla siya sa loob, may mga guard at wing na handang pumutok mula sa labas. Kapag single coverage naman, mataas ang tsansa ng puntos or foul trouble para sa kalaban. Kontra New Zealand, malinaw ang hamon. Ang Tall Blacks ay kilala sa kanilang lakas sa loob at agresibong rebounding. Sa mga nakaraang laban, doon madalas nahihirapan ang Pilipinas. Ngunit sa kasalukuyang setup ng Gilas, mas may kakayahan na silang sagutin ang physical play sa ilalim. Ang presensya ni Kai bilang rim protector at primary rebounder ay nagbibigay ng kumpiyansa sa buong lineup na mas magiging agresibo sa perimeter defense.
Kapag alam ng guards na may sasalo sa likod, mas nagiging matapang silang umatake sa passing lanes. Sa Australia naman, mas komplikado ang laban. Ito ay hindi lang laban ng laki, kundi laban ng sistema. Kilala ang Australia sa kanilang structured offense at mabilis na decision-making. Ngunit dito pumapasok ang halaga ng pagiging buo ng gilas. Kapag may anchor sa loob, mas nagiging organisado ang rotation sa depensa. Hindi na basta-basta nakakuha ng easy baskets ang kalaban. Ang bawat possession ay kailangang paghirapan. Ang pinakamahalagang pagbabago ay nasa mindset ng koponan. Hindi sapat ang lumalaban ng maayos. Ang layunin ngayon ay manalo. Ang bagong gilas ay hindi na tumitingin sa New Zealand at Australia bilang mga untouchable giants. Tinitingnan na sila bilang mga koponang pwedeng talunin gamit ang tamang kombinasyon ng disiplina, laki at kumpiyansa. Sa pagbabalik ni Kai Sotto at sa pagiging healthy ng buong lineup, malinaw na ang Pilipinas ay hindi na lang umaasa sa himala. May plano na, may armas na, at handa na silang gamitin ito. Kung sa part 1 ay malinaw na ipinakita kung paano nagbago ang lakas ng Gilas Pilipinas, sa mas malalim na pagsusuri ay lalong lumilitaw kung bakit seryosong banta na ngayon ang Pilipinas sa mga higante ng Oceania. Hindi na ito tungkol sa hype o emosyon. Ang bagong Gilas ay produkto ng tamang kombinasyon ng personal, sistema at timing. Mga bagay na sabay-sabay na dumating sa tamang panahon. Ang pinakamalaking pagkakaiba ngayon ay ang control sa laro. Sa mga nakaraang taon, madalas napipilitan ang Gilas na makipagsabayan sa bilis ng kalaban. Kapag bumilis ang takbo, nawawala ang disiplina, nakakaroon ng turnovers at bumibigay ang depensa. Sa kasalukuyang lineup, mas kaya na ng Pilipinas na idikta ang tempo. Kapag kailangang bumagal, may sentro sa loob na pwedeng pag-ugatan ng opensa. Kapag kailangang bumilis, may sapat na athleticism at shooting para sumabay. Kontra New Zealand, ang pangunahing bentahe ng Gilas ay ang balanse ng loob at labas. Ang Tall Blacks ay sanay sa laban ng pisikal pero hindi sila komportable kapag napipilitang magbantay ng malalaking player na may playmaking ability. Kapag si Kai Sotto ay nagsisilbing decision maker sa high post, napuputol ang defensive rhythm ng kalaban. Hindi sila pwedeng basta mag-collapse dahil may mga shooter na handang magparusa. Ito ang eksaktong sitwasyon na ayaw ng New Zealand. Isang larong kailangan nilang mag-isip sa bawat possession. Sa Australia naman, mas taktikal ang laban. Ang Boomers ay bihasa sa ball movement at off-ball actions. Ngunit ang pagkakaroon ng legit rim protector ng Gilas ay nagbabago ng kanilang shot selection. Kapag hindi diretso ang daang papuntang basket, napipilitan silang tumira mula sa labas sa mas mahabang possessions. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.